Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. May ilang suspected cases ng pertussis o whooping cough sa lungsod, kung kaya't pinag-iingat ang lahat laban sa naturang sakit. Ito ay ayon kay City Health Office Medical Officer 4 at Medical Program Manager ng National Immunization Program na si Dr. Ria Concepcion Aguda. Ayon sa kanya, ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng bakterya na Bordetella pertussis. Ito ay matinding pag-ubo na maaaring tumagal ng ilang linggo o higit pa. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets o sa mga patak na nagmumula sa ubo o bahing ng isang taong may impeksyon. Ang mga sanggol na wala pang isang taong gulang ang karaniwang tinatamaan ng pertussis. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, sipon, ubo at pagbahing na may kasamang mahangin na tunog at hirap na paghinga. Payo niya na kaagad kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng mga nabanggit. Ilan aniya sa mga preventive measures laban sa naturang sakit ay ang madalas na paghuhugas ng kamay, pagsunod sa tamang etiquette ng pag-ubo at pagpapabakuna. Binigyan din niyan ang kahalagahan ng pagbabakuna ng diphtheria, tetanus pertussis sa mga sanggol. Ito anya ay pinagkakaloob ng libre ng City Health Office sa mga health centers sa lungsod. Nagsasagawa sila ng master listing at catch-up immunization program upang masiguro na nabakunahan laban sa pertussis ang mga sanggol sa Batangas City. Para naman sa mga adults, pinayuhan niya ang mga ito na palakasin ang immune system sa pamamagitan ng tamang diet, pag-ehersisyo at healthy living upang di dapuan ng pertussis. Unti-unti nang ibabalik ng Department of Education o DepEd ang dating schedule ng pagbubukas ng klase. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Isinasaad ng DepEd Order No. 003 Series of 2024 na ang simula ng klase para sa school year 2024 to 2025 ay sa July 29, 2024 at magtatapos sa May 16, 2025. Ayon din dito, ang kasalukuyang school year na 2023 to 2024 ay maaga magtatapos at itinakda sa May 31 sa halip na June 14. Layunin nito na maihanda sa pagbabalik sa dating school calendar ang mga mag-aaral, mga guro at school personnel. Ang nasabing hakbang ay bunsod ng kahilingan ng mga magulang na ibalik na sa dati ang schedule ng klase dahil sa nararanasang init sa mga silid-aralan ng mga mag-aaral tuwing tag-init. Magugunita na nagbago ang buwan ng pasukan at bakasyon ng mga estudyante nang dahil sa tag-ulan. Ayon kay Batangas City DepEd Superintendent Dr. Jimmy Panganiban, bagamat apektado ang number of school days ng mga mag-aaral, hindi naman aniya na apektuhan ang learning competencies ng mga ito. Dahil aniya sa pagbabalik ng dating schedule ng klase, magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na makalahok sa iba't ibang summer activities na walang inaalalang klase. Para sa Palakat Weekend News, Rona Endaya Contreras reporting. Nagsagawa ng orientation, adoption, and implementation of drug-free workplace ang pamahalaang lungsod, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kamakailan bilang bahagi ng maigting na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa iligal na droga. Narito ang report ni Marie Villena Luwalhati. Layunin nito na mapanatiling ligtas, productive at drug-free ang mga tanggapan ng pamahalaang lungsod at mabigyan ng higit na kaalaman ang mga opisyal at mga kawani hinggil sa panganib na dulot ng iligal na droga. Dumalo sa nasabing orientation ang mga city department heads at ilang mga konsernadong empleyado. Naging resource speakers naman ang mga opisyal ng PDEA. Ilan sa mga tinalakay sa orientation ay ang drug situation sa lalawigan ng Batangas, understanding drugs and drug abuse, overview ng Drug-Free Local Government Unit o LGU at iba pa. Ipinaalam rin dito ang proseso ng drug screening, confirmatory test,
treatment sa pamamagitan ng Community-Based Drug Rehabilitation Program or CBDRP at community reintegration sa pamamagitan ng Yakap Bayan Program. Napagkasunduan na magbubuo ang mga department heads ng pulisiya para maipatupad at masigurong drug-free workplace ang pamahalaang lungsod ng Batangas. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuha at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Nakiisa ang 4 na paaralan sa lungsod sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa panguna ng City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO at DepEd Batangas City noong March 25. Narito ang report. Layunin ng earthquake drill na mabigyan ng kaalaman, kasanayan at kahandaan ang mga guro, mag-aaral at iba pang empleyado ng paaralan sakaling maganap ang lindol o anumang uri ng sakuna, kabilang na ang pinangangambahang The Big One o yaong paggalaw ng West Valley Fault sa Manila. Hangad din ito na masubukan ang emergency plan ng mga paaralan para sa kanilang kaligtasan. Sinanay sa naturang drill ang sabayang pag-duck, cover and hold ng lahat ng kalahok, kung saan lumabas sila ng kanilang mga opisina pagkarinig sa alarma. Nanawagan ang CDRRMO na bigyang pagpapahalaga ang ganitong uri ng mga pagsasanay at programa dahil walang katiyakan kung kailan tatama ang isang kalamidad o sakuna. Ang mahalagaan nila ay handa ang lahat at alam ang gagawin sakaling mangyari ito sa bansa. Nakiisa sa NSED ang Bureau of Fire Protection, Batangas Red Cross at City Social Welfare and Development Office. Kasama si Jeffrey Maranan at Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes nag-uulat para sa Palakat Weekend News.
May 56 na pamilya sa Batangas City ang nagtapos bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development sa Pugay Tagumpay Ceremony na isinagawa sa Ocvas Function Hall noong March 25. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Layunin ng Pugay Tagumpay na ipagdiwang, kilalanin at ihanda ang mga 4Ps beneficiaries mula sa survival patungong self-sufficient na estado ng pamumuhay. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Region 4, katuwang ang City Social Welfare and Development Office at ilan sa mga partners mula sa pribadong sektor. Ayon sa tala ng DSWD Region 4, nasa 10,132 ang 4Ps household sa lungsod at 4,812 ang active household na nakatala sa ilalim ng SET 12. Ang 4Ps ay isa sa pangunahing programa ng pamahalang nasyonal na naglalayong tulungan ang mga pamilyang kabilang sa poorest of the poor sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash grants. Base sa batas ng 4Ps, ang isang sambahayan ay kailangan ng umalis sa programa kung wala ng batang edad na 0 hanggang 18 na maaaring i-monitor o i-rehistro sa programa at nasa level 3 na ang buhay o maayos na kung kaya't hindi na kailangan pa ng suporta mula sa programa. Bahagi ng programa ay ang Symbolic Turnover of Sustainability Plan. Ang Aftercare Program o Sustainable Plan ay binubuo ng iba't ibang interbensyon upang alalayan ang mga nagsipagtapos para matiyak na mapanatili o maiangat pa ang kanilang antas ng pamumuhay. Kabilang dito ay tulong pang edukasyon, scholarship, skills training, employment facilitation, at livelihood assistance grants at iba pang sustainable interventions upang masiguro na hindi na sila muli pang babalik sa kahirapan. Kasama si Elmer Sarazpe at Ivan Barza, Liza Perez de los Reyes reporting para sa Balakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat.